pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa Sabat. Ano ba ang Sabat? Kailan ba nating sundin ang Sabat sa Old Testament? Ngayon na New Testament, sinabi ba ni Jesus Christ na sundin natin yung Sabat? Mandatory ba sa loob ng simbahan na sundin yung Sabat? Yan yung titignan natin ngayon. Sa Exodus chapter 20 verse 7 to 8, nakasulat doon, "Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain, for the Lord will not hold him guiltless that taketh his name in vain. Remember the Sabbath day to keep it holy." Sa Old Testament, sa panahon ni Moises, sabi ni God kay Moises na sundin nila yung Sabat. Sa Old Testament po yan. Pero ano naman yun sa New Testament? Una, what is the Sabbath? Ang ibig sabihin ng Sabat ay yung ikapitong araw. So, ang ikapitong araw sa week natin ay Saturday, at ang ibig sabihin ng Sabat ay rest. So, sa Old Testament, mayroong iba't ibang klase ng Sabat. Mayroong the 7th day, yung Saturday. Mayroong monthly na Sabat. Mayroong yearly na Sabat. Mayroong every 7 year na Sabat. Mayroon ding every 50 year na Sabat na tinatawag na Jubilee Sabat ang mga yan. Ngayon, pag hindi mo sinunod yung Sabat na ito or nag-disobey ka sa panahon ni Moises, mayroong parusa. Sa Exodus chapter 35 verse 2, ikaw ay mamatay. You will be stoned to death. So, sa Exodus chapter 35 verse 2, babasahin ko dito, 6 days shall work be done, but on the seventh day there shall be to you a holy day, a Sabbath of rest to the Lord. Whosoever doeth work therein shall be put to death. Ulitin ko, sabi niya, ang magdi-disobey sa Sabbath, whosoever doeth work therein shall be put to death, mamatay. Kaya matindi ang penalty ng nagdi-disobey sa Sabat sa lugar ng Israel at sa panahon ni Moises. Kaya yung mga Israelita, pagdating ng Sabat, hindi sila nagtatrabaho. Kinoconsecrate nila yung panahon na yan para mag-rest at mag-meditate, mag-serve para kay God. Ngayon, yung Sabat na iyon ay command lang para sa mga Israelita at effective sa bayan o sa lugar ng mga Hudyo. Hindi yan effective outside sa area ng mga Israelita or sa bayan ng mga Israelita. Kaya nga, yung Sabat na yon ay batas noong panahon ni Moises at doon lang sa kanilang lugar. Ngayon na New Testament, nung dumating si Jesus Christ, mayroong nabago sa tinatawag na Sabat. Nung dumating si Jesus Christ, natanggal yung tinatawag na kapangyarihan ng Sabat. Sa Hebrews chapter 7 verse 18, kasi mayroong pagkukulang ang Sabat, kaya tinanggal. Si Jesus Christ, noong pumunta siya dito sa lupa, sabi niya, ipupulfill niya yung nakasulat sa command ni God. Hebrews chapter 7 verse 18, sabi niya dito, "For there is verily a disannulling of the commandment going before the weakness and unprofitableness thereof." Sa Tagalog, sapagkat napapawi ng unang utos dahil sa kanyang kahinaan at kawalan ng
kapakinabangan. Sabi niya doon na yung unang utos ay mayroong kahinaan. Kaya nung dumating si Jesus Christ, yung kahinaan na yon ay binago ni Jesus Christ. Tingnan pa natin sa ibang part ng Bible, sa Colossians chapter 2 verse 14. Sabi niya doon, blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross. So, yung ordinances or yung batas ni Moises ay kalaban sa atin, or mayroong against sa atin. Ngayon, nung dumating si Jesus Christ, tinanggal niya yung bagay na yon. At yun yung tinatawag na kahinaan na nakasulat sa Hebrews. Kaya tinanggal yon ni Jesus Christ nung dumating siya dito sa lupa. Sa Ephesians chapter 2 verse 15, tignan pa natin yung ibang verses. Sabi niya dito, dagdag natin yung verse 14. For he is our peace, who hath made both one, and hath broken down the middle wall of partition between us, having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandment contained in ordinances, for to make in himself of twain one new man, so making peace. So, mayroong partition between ng Gentile tapos yung mga Hudyo. Yun yung batas. Kaya nung dumating si Jesus Christ, yung partition na yon ay nabago, natanggal. Kay Jesus Christ, pinag-isa niya yung magkalaban na group, yung Gentile tapos yung mga Hudyo, dahil lamang sa batas. Ngayon, ano yung bakit at ano yung nabago? Ano ba yung kahinaan ng batas na binago ni Jesus Christ? Yung una, sabi sa batas, pag hindi mo sinunod yung utos ni God, yung law ni Moises, ay mayroong punishment na kamatayan. At hindi kanya kayang bigyan ng buhay. Hindi ka din niya kayang bigyan ng tinatawag na rest. Walang rest sa pagsunod sa Ten Commandments or yung batas. At pag hindi mo nasunod yung tinatawag na Law of Moses, mayroong sumpa or curse. Mayroong bondage na tinatawag. Kaya, yung mga kahinaan na yan, noong dumating si Jesus Christ sa panahon ng New Testament, nabago yon, tinanggal niya. At yan yung ginawa ni Jesus Christ doon sa cross of Calvary. Nung inalay niya yung kanyang buhay para sa ikaliligtas ng tao at para sa forgiveness ng kasalanan ng tao, kasama na doon na nabago yung Old Testament or yung Old Covenant. Kasama na yung Old Law na tinatawag or batas ni Moises. Ngayon, anong batas yung in-establish ni Jesus Christ ngayong New Testament? Galatians chapter 6 verse 2. Sabi niya dito, bear ye one another's burden and so fulfill the law of Christ. Mayroong bagong batas na in-establish ni Jesus Christ sa panahon ng New Testament. At effective yon sa simbahan na kanyang itinayo. At hindi ginagamit yung tinatawag na batas ni Moises noong unang panahon. Wala nang bisa. Kung ano yung